Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon naman maki-update tayo sa mainit na ongoing na match between Hansmok Niemann and Anish Giri. Tinalo ni Niemann sa rapid match si Giri, pero kahapon katatapos lang ng classical match nila. Ano kaya nangyari sa kanilang long game time control match? Malalaman nyo po sa ating pinaka-end part ng video na ito. Okay, at bago tayo magsimula, shoutout po muna kina candidate Grandmaster I am Daniel Quezon at sa ating The Living Legend, First Asia's Grandmaster Eugene Torre at ayan po si Quing Quang Quong nasa likod, si Mrs. Nag-meet kami kahapon kina Attorney Pantelion. Shout out kay Attorney Pantelion and family. Ayan po, nagkaroon kami ng gatherings kahapon. Okay, at ito naman ang Carmona Chess Club. Nag-start na po kahapon ang Beginners Chess Clinic. Ayan, sa mga susunod po, intermediate naman, then to advance, welcome po na makapag-enroll ang ating mga magiging students dito. Okay. Game number 3, white dito si Niemann ang ginawa nag-E4. C5 naman si Giri, si Salian. At pinasok na ang main line. Tinira ang legendary Najdorf variation. Paborito ni Giri yan. Pero, kagulat-gulat ang tinira ni Niemann na variation. Bishop D3. Medyo unusual. Nag-E5, Knight DE2, Bishop E7, Castle, Bishop E6, develop, at nag-F4. Nagbigay kagad ng medyo nakakailang at pamressure, tipong may F5 na paparating, nag-castling lang, at nag-A4 naman para mapigilan ang palaging ginagawa ng black na B5. Theoretically, nakakapagbigay ng atake yan sa black, no? So, nag-Queen C7, King H1, ilag lang at baka mamaya tamaan pa ng mga hindi inaasahang tempo attack sa diagonal na yan. At the same time, ang Queen C7 ay with the idea of Knight BD7. Wala nang dapat ipangamba sa F5 na makukulong ang bishop kasi may Bishop C4. At nag-Knight BD7 na Bishop E3, Rook AC8 at yan po ang novelty sa laban na ito. Dahil ayon pa sa naitalang record sa nakaraang game, Bishop C4 na ang nagawa dito. Okay? Balik tayo. Rook AC8, nag-A5 para naman makontrol ng pawn na ito ang 2 pawns at the same time para makontrol din ang weak B6 square ng black. Nag-Rook FE8, abang lang si Giri sa mga pag-develop. H3 para walang Knight G4 na lulundag. At nag-H6, oh, di ba? Nag-aabang lang si Giri. Queen E1, ayan na. So yan ang inaabangan ni Giri. Paano ba aatake ang puti dito? At itong queen na to papunta sa G3 o kaya sa F2. Tingnan natin. Knight C5, pineressure na ang bishop. Queen G3, sinabayan ng atake. Queen F2 atras lang, kinapture na. At bishop takes F4. Interesting. Usually, knight ang pinangka-capture sa ganyan eh. Pero dito, pinapa-exchange talaga ni Niemann yung bishop niya. Kinapture nga. O edi na kay Giri na ang bishop pair. Yun nga lang, ang nakikita ko ditong dahilan ni Niemann ay makokontrol niya ang D5 square ng malakas. Bishop D8, Knight D5, Queen D7 ilag at nag-Queen D4. Pinalakas ang reyna. Kinapture na ang Knight, Knight takes D5 at nag-Queen to E6. Queen B4, ano idea niyan? Matsyag-matsyag lang ba dyan sa B7? Queen G6 na bad move dito si Giri. Ang gusto po ng computer engine ay Bishop H4. Tapos Bishop G3, ililipat ang bishop sa mas aktibong square. So nag-Queen G6, nakita kagad ni Niemann ang idea ng posibilidad na makaganon. So nag-Rook F3 kagad at nag-Rook F8, patong battery, Bishop G5 at nag-Rook G3. Sa mga napapatanong po, no, baka mamaya naiisip nyo, coach, ba't ayaw E5? Atake yung, may atake sa reyna. Kakapturin lang kasi anytime ng knight yan. Nakaabang yan. So, hindi makapush din. Baliwala. So, nag-Rook G3, umilag Queen E6. At dito, ang ganda ng ginawa, Queen D4. Na dito, medyo merong kagad problema ang black eh. Kasi mag-H4 dito, na kapag umalis ang bishop, may threatening matcha sa G7. So, yun po yung paparating eh. At dito, dahil sa pagka-pressure ni Giri, nag-G6 dito. Yun lang, bad move. Dapat daw ang tira, capturing na yung bishop. At kapag nag-C takes D3, mag-F5. Yan na pala. Para pag H4, may bishop F6. No? Mga ganon, ano? Para at least ma-block yon. Okay? So yan ang timpladong dapat gawin ng black. Pero iba ginawa dito ni Giri. Nag-G6. At dahil dyan, ano kaya
ang mabigat na pinag-isipan dito ni Niemann at natumbukan niya ang brilliant move ng computer engine. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po sa inyong mga effort. Congrats sa nakakita. Rook takes bishop na. Brilliant. Kasi parang wala nga naman eh. Oh. Capture, knight f6 checking, h8. Yan. Ang tanong dyan, ano continuation? Knight d7 check, f6, binawi lang ang tore, at nag-bishop c4. Yun lang. So may ganyan na palang, lilipat kasi yung bishop sa d5 eh. Nag-queen e7, bishop d5. Yan ang natanaw ni Niemann na magkakaroon siya ng positional advantage. At ang idea dito, may timing to play b4, c4. So nag-knight e6, queen b6. Ayun na, tiniret ang b7. Nag-knight f4. Dumesperate na rin si Giri. Ano? Bigay na yon. Kasi may rook b8 naman, may bawi. Nag-queen takes b7 pa rin, queen e5. So, ang tanong po dito, ano mangyayari pag kinapture-capture yan? Pag nag-rook b8, magbi-bishop takes a6. Pag kinapture ang pawn sa b2, magro-rook a1. Yan ang matindi dyan. Lalo na, yung nalandingan ng pawn, promotion ay light square. Bakit inunahan dito para hindi makapunta yung rook behind the pass pawn? So, aalisin lang ang bishop, then push-push, delikado ang black dyan. Okay, balik tayo. Nag-queen e5, queen takes a6, nag-f5. Wala, sunod-sunod ang bad move ni Giri. Nawindang na talaga siya kay Niemann. Queen c4, another good move. So, ang point dito is maipo-progress na ang dangerous pass pawn. Knight h5 with the idea of knight g3 check. Nag-rook f3 lang. Knight g3 checking g1 at nag-f4. King f2. King h7 at nag-c3. Queen e7, queen b4. Ang tibay ng mga tira niya. Ano? Parang hindi mabutasan na. So itong queen b4, pag chumek may queen b6. Nag-g4 atake. Ayan mga kamatsas. Meron na namang ginawang kakaiba dito si Niemann. Puzzle number 2 tayo. Pakiguess nyo po. Ang bigat nun. Accurate. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Queen b7 na pala. Hanip yan. Pasubo lang ang tore. Oh. Oh, ito po ay over the board match ha. Hindi ito online. Baka mamaya pag-isipan nyo na naman si Niemann. Nandadaya na naman. Oh, nag d5. Capture lang. Hanip yan oh. Ito pa rin ang idea. Wala pa rin palang rook f7. Knight h5. O halimbawa kung mag rook b4. Ano mangyayari? Magbi-b4 lang. Pampihira yan. Unstoppable A6, A7, no? Grabing bigat ng natanaw dito ni Niemann. Knight H5, A6, Knight F6, at nag-Bishop C6. Ito pa rin eh. Di mapigilan, no? Knight E8, ayun, para maihabol. Sinundan naman ng B4. Ang layo ng analysis ni Niemann. Ang layo ng nakita nyo. Ibig sabihin, hanggang dyan, na-calculate niya. Kalkulado. Rook F6. Ayun, at kinapture-capture. Oh. Ang ganda ng endgame nila. Oh. Grabing kalkulasyon ni Niemann. Ang layo niya. Siguradong ang layo ng natanaw. Good move na naman. Oh. Ayan, kasi pag kinapture, mga kamatsas, may ganon. Okay? At pag nag-king D8, may ganon. Then A8, queen. So, ang daming pawns. 2 pawns up. Hanip. Kaya nag-king D7, queen. Sinugswang lang ng gano'n, no? Knight C7, E5 naman. Ay, hanip na Niemann ito. Superman, no? Superman. King B7. Ayun, tapos ang laban. Hanip. Ang ganda ng game number 3. Actually, yung game number 4 po, nasundan pa ng pagkapanalo. At dalawang sunod na panalo si Niemann. Ito ang kanilang score. Grabe na windang talaga si... Ang score na nila ngayon all in all ay 4.5, 7.5. Sa kombinasyon ng kanilang match na Blitz at Classical. Ayun, 4.5, 7.5. Nanalo pa rin po si Niemann sa Classical. Grabe, ang tindi. Grabe ang lakas ni Niemann, ano? Makakabawi pa ba si Giri, mga kamatsas, sa kanilang last match na Rapid Time Control?
Comment lang po kayo sa section below para makapag-usap tayo. Ha? Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.